So that's our theme, continuing the mission. Bakit continuing the mission, Pastor? Ano ba yung ating anniversary theme last year, kung naalala ko ninyo? Increase our faith. Talagang nagano. Increase. Lord, increase our faith. Bago yon. Yung 32nd year natin, yung una tayong nag-anniversary after ng matagal na panahon, no? Hindi? Make your light shine, no? So, light of the world. So, ito ngayon, continuing the mission. Ano yung continue natin, Pastor? May naumpisahan pa. Okay? So, yun po yung question dyan, no? Kaya kung babalikan po natin nung first message po natin nung January, kung maalala po ninyo, are you career-minded or mission-driven? Naalala po niyo yan? Ang ganda po ng topic niya, no? Kasi ito po yung paalala sa atin na hindi tayo tinawag para sa career. Tinawag po tayo para sa mission ng Panginoon. Niligtas tayo ng Lord para sa mission, hindi para sa career lang natin. Pwede naman nating pagsabayin ang career at sa mission, pero dapat mauna muna yung pagiging misyonaryo mo bago yung pagiging career person, no? Kaya sabi nga dyan, career is something you choose for yourself. A mission is something chosen for you by someone else. Nung wala pa po tayo kay Kristo, alipin po tayo ng ating mga sarili. That's why we decide things on our own. Pero nung tayo po iniligtas po ng Panginoong Yesus, sabi nga sa kanta kanina, we are already victorious because of Jesus. Now that you are victorious, God has given you a mission. Okay? Yan, tuloy lang natin. Tapos pinag-usapan natin, ano ba yung success? Kung maalala ninyo, no? Ano ba ang success? Pag nagkabahay ako, successful na ako. Pag gumraduate ako bilang estudyante, successful na ako. Pag marami ng laman ng aking bank account, kung meron man, successful na ako. Kung meron ako mga property, mga lupain, successful na ako. Sometimes yun po yung unang pumapasok sa isip natin. Pag nagkakotse ako, I am successful. Pag matumas na yung rango ko sa trabaho, may posisyon, I am successful. Pag matapos ko ang masteral at doctorate ko, successful. Kung ako'y ma-promote, successful. Pag ako'y nag-asawa ng gwapo, successful. Pag ako'y nag-asawa ng maganda, successful din. Pag ako'y kinilala ng iba, I am successful. In-acknowledge nila yung gawa ko. Kapag meron akong rich friends, ay successful ako. Pag pagpatayo ako ng business, successful ako. Ang tawag po dyan, career-minded. Pero kung tatanungin natin, kung ang basehan po natin ng success is yan, hindi si Jesus pala considered as failure. Bakit? Si Jesus walang bahay. No? Kung saan lang siya natutulog. Kung saan sila abutan ng dilim. No? Sa bundok, sa gubat, sa disyerto, doon siya natutulog. Hindi siya nakapag-aral. No? Wala siyang bank account. No? Nagpapatuloy ang ministeryo nila sa tulong ng mga nagsusuporta sa kanila. No? Wala siyang property. No? Wala siyang kotse. Lalakad lang sila. Wala siyang posisyon, no? Wala siyang doctorate, hindi siya na-promote, wala siyang asawa, no? Hindi siya kinilala ng lahat, because nireject pa nga siya ng lahat, eh. Pinago pa nga siya sa krus, eh. Wala siyang maraming kaibigan, mga mayayaman. Wala rin siyang negosyo. Is Jesus a failure? Yes or no? Kung pagbabasihan natin ang ginawa po ng Panginoon Yesus, yung mga bagay na yan, hindi yan ang mag-identify, mag-determine sa atin na tayo po successful. Amen po ba? Pero we keep on, habol tayo ng habol doon, hindi naman pala yan yung totoong success. No? Sabi nga dito, kaya inutos po sa atin ng Panginoon, we should be career-minded, no? Mission-driven. No? Your career is a ladder to climb. Your mission is a journey to take. Your career takes you to the top. Ito po yung mag-aangat sa iyo. Ang mission po ay ituturo ka kung nasaan ang cross.
Ang career mo, makes you a professional. Yung mission mo, makes you a disciple of the Lord Jesus Christ. Your career is about the here and now, yung ngayon at bukas. Your mission is about eternity. So, yan po ang, kaya po kinuha ko po dyan yung ating paumpisa. Dahil po, ang ating pong series is about the mission. Yan, ito pa, last na lang to. So, ibig sabihin daw, kapag ikaw ay mission-minded, sabi nga dyan, no, you are sold out for Christ. You know, your mission for you is your goal before having a career. Sino po man nagtatrabaho dito? Taas mo ang kamay. Yan. So, tawag po natin yan, career. Pag puro career lang, you are career-minded person. Pero kung yung career, dapat ang mauna dapat, mission muna. Ikaw ay isang misyonaryo bago ka nagkaroon ng career. Kaya sabi nga dyan, ikaw ay misyonaryo, you have a mission, no, na nagiging professional. Hello? Para kang spy, no? And you are disguising to be a professional, but ang totoo niyan, you have a mission. Sabihin niyo sa katabi niyo, may mission ka. Huwag kang patulog-tulog. Ayan. Okay? Hindi yung baliktad. Not a professional disguising to be a Christian. Parang hirap, no? Nandito ka sa church, nagkukunwari kang Christian. Dahil professional ka daw. Hello? Kaya po ang title po natin, Continuing Christ's Mission. Okay? So, tayo po tayong lahat. Basahin po muna natin yung ating pong sitas na matatagpuan po sa Acts chapter 2. Verse 1 and 2. Okay? Yan, Tagalog po ang kinuha natin para mas madaling maintindihan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready go? Mahal kong Chopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit, bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga biling sa kanyang mga apostol na kanya hinirang. Tayo po isadaling yung mukot manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Lord. Thank you for this moment. Thank you for giving us time to worship you in spirit and in truth. Kaya dalangin po namin, Lord, na kami po ay inyong katagpuin sa umagang ito. At dalangin po namin, Lord, na amin po may sa puso ang bawat salitang aming maririnig mula sa inyo pong lingkod. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, magsiupo na po tayo. Okay. Sino po nakapanood nitong The Acts of the Apostles? Napanood niyo na ba yan? The Bible. Sino nakatapos po ng yung sa Netflix, yung The Bible? Tapos mo? Hanggang kanino lang? Kay Jesus, tama? Yan, kay Jesus po nag-stop yung palabas na The Bible. Ito, The Apostles, ito yung continuation ng ginawa po ng mga apostol. Kaya kung titignan niyo po yung The Book of Acts, sino po mahilig dito sa happy ending? Pag nanood kayo ng pelikula, and they live happily ever after. Happy ending. Mahilig kayo sa ganon? Gusto natin pag nanood tayo ng mga movie, happy ending. Wow! Fulfilling ang pinapanood ko. No? Nakakabigay ng satisfaction kapag natapos mo or di kaya nagkaroon ng happy ending. Parang ang pangit tingnan na yung bandang huli, namatay yung bida. Parang pangit, no? Sanay kasi tayo sa happy ending. Alam niyo, kung meron ng term na gagamitin po sa aklat ng gawa or sa Book of Acts, ito po yung tinatawag na to be continued. No? Bakit? Kasi kung mapapansin po ninyo, sa last part po ng Acts, actually parang hindi na natapos Kasi si Pablo, dinala lang sa Roma, tapos, wala na. No? Ano yung after na yun? After yung dinala sa Roma, ano pa yung nangyari? Although may mga sa Book of Philippians, na siya po ay nakulong, no? At siya po ay papatayin na. Okay? So, kung may tema man ang The Book of Acts, yan po yung tinatawag na to be continued. Bakit?
Kasi kung titingnan po natin, sa una pa lang, pansinin nyo, no? Alam nyo ba, nung panahon na si Jesus po ay nasa lupa, bago pa po siya ipako sa krus, ang discipleship pala noon ay hindi yung, kasi normally, pag sinabing discipleship, tuturuan. Puro gano'n, no? Puro Bible study, Bible study, Bible study, Bible study. Parang yun po ang nakasanayan natin pag discipleship. Tama po ba? But actually, yung 3 years na ginawa po ng Panginoong Isus bago pa po siya ipako sa krus, ang tinuturo niya, it is not about the scripture. Ang dinidevelop niya, it's about the modeling. Hello? The modeling. Akalain niyo, no? Sa dinami-dami ng ginawa ng Panginoong Isus, yung tayong ni-request ng mga apostol, Lord, turuan mo kaming manalangin. Di ba? Sa loob ng 3 years, wala siyang ibang ginawa kundi i-model sa kanila at relasyon. Lumalim yung kanilang pagkakilanlan. Alam, yan, kung mapapasin po ninyo sa Acts chapter 1, no? Mahal kong Teopilo, no? Alam mo kung sino nagsulat niyan? Si Lucas, no? Kasi lagi po naka-address ang kanyang sulat kay Teopilo, no? Yan, pag binasa niyo po yung Book of Luke, nag-umpisa din kay Teopilo, no? Hindi ko alam kung Chuyin niya yan kasi Chu, no? Anyway, pansinin po ninyo, sa aking unang aklat, yun po yung Book of Luke, no? Ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Okay? So lahat, sinulat ni Lucas, lahat ng ginawa po ng ating Panginoong Jesus, no? Ngunit, hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. So kung mapapansin po ninyo, yung unang 3 taon po ng Panginoong Isus, minomodel niya. Pero actually, nagtuturo siya ng scripture after niyang mabuhay muli. Sa loob ng 40 days, no? Sa loob, Pentecost. 50 days, sa loob ng 50 days, siya po ay nagturo sa mga alagad. No? Dati, minomodel niya. Ito, ngayon niya palang ito tinuturo ng panahon niya. No? So, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, at bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. So, sa madaling salita, si Jesus, habang tinuturuan niya in final lesson, yung mga apostol, umakyat siya sa langit. O sa madaling salita, may naputol. Pansinin niya, may misyong naiwan. May naiwang gawain nung umakyat siya. Pero gano'n pa man, ay meron siyang hinabilin at meron siyang iniwan sa kanila. Kaya after po ng Pentecost, o noong panahon ng Pentecost, ay bumaba po yung banal na Espiritu. No? Kaya ito po yung pangako niya sa Acts chapter 1 talaga yan. You know? Yan, i-edit ko na lang yan sa video. No, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, no? Panginoon, itatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? At sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon na itinakda ng Ama sa kanyang sarili kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. No? Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So ito po, may habilin po ang Panginoong Isus, may misyong naiwan, at ang misyon na ito, ano daw? Kayo'y magiging saksi ko. Hello? May papakita po ako picture mamaya. Sabi dyan, ito pong objective po ng atin pong tatalakayin. No? 3 bagay lang po yan. Picture na picture yung dating, no? Objectives. Okay? Sa Tagalog, ano yung objectives? Layunin. No? Di ba? English kasi ginagamit namin. No? So, sabi dyan, ang objective po ng topic na ito is para po sa atin na magkaroon o makapag-develop ng puso na may habag kapareho ng Panginoong Isus. Hello? Pangalawa, para magkaroon tayo ng personal, malinaw, no? Or ang kinina natin, personalin na natin na meron tayong tinatawag na personal na tungkulin. May personal mission po ang bawat isa. Hindi ka niligtas ng Diyos para umupo lang dyan. Ay, hindi kayo. Dito pala.
para umupo kayo dyan. Na, meron kayong mission. Sabi niya sa katabi mo, may mission ako. At ito ang mission nating bawat isa. No? Pangatlo, for us to live out the mission, para po may pamuhay natin yung atin pong dapat ipamuhay na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya po ang title natin, Continuing Christ's Mission. Bakit? May naputol. Kaya sabi nga niya, bago pa siya namatay, bago pa po siya pinako sa krus, may sinabi siya, mamamatay ako. Nalungkot ng mga apostol, sabi, Lord, huwag naman sana. No? Pero sumagot ang Panginoong Isus. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sapagkat pag ako'y umalis, bababa ang banal na Espiritu, yung comforter. No? The comforter will come to you, the Holy Spirit, at i-comfort kayo, and He will teach you what to do, and He will teach you about me. Yun ang sabi ng Panginoong Isus sa Book of John. So, mayroon pong naputol. That's why kailangan pong ipagpatuloy. Okay? Ready na ba kayo? Yan. Gusto kong mag-imagine kayo. No? Ano nakikita ninyo? Mga tao. Okay. Sino mga negosyante rito? Tapos mga kamay. Pag negosyante ka, anong una mo makikita sa picture na yan? Customer. Daming tao, daming customer. Business opportunity. Na? Kung kayo po ay politiko, anong dating sa inyo ng mga taong ito? Ha? Pera. Flood control. Botante, tama? Botante. Daming tao rito. Gawa nga ako ng kabutihan para makilala ako at iboboto nila ako. Tama? O kayo ay artista. May artista ba rito? Maarte lang, no? Pero hindi artista. No, kung kayo ay artista, anong tingin nyo sa mga taong ito? Fans! No? Fans club, no? Circle of fans. Okay? Yan. Kung kayo si Jesus, kung kayo si Jesus, ano ang tingin nyo sa mga taong ito? Ha? Impyerno itong mga taong to. Yung mga taong punta ng impyerno, pastor. Medyo nautal ako, mukhang huwag naman sana ma-stroke. Okay? So, sabi dyan, how Jesus sees them. Paano ba tinitingnan ni Jesus itong mga taong ito, no? So, itong umagang ito, alamin natin ano ang nakita ni Jesus kapag tinitingnan niya itong mga taong ito. Ano ang kanyang nararamdaman kapag nakikita niya ito? At ano ang kanyang gagawin? Okay? Ano kaya ang gagawin niya pag nakita niya itong mga taong ito? Okay? Yan. Sabi sa Matthew chapter 9, kung kayo si Jesus, ito po ang nakita ng Panginoong Isus. No? And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. No? So ito nakita niya. When He saw the crowds, He had compassion for them. No? Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So una nating titingnan, ano ang kanyang nakita? Nakita niya itong mga taong ito, kawawa, hinaharas, at mga tupa na walang pastol. Hello? Ano ang kanyang nararamdaman? Nahabag siya. Dahil itong mga taong ito, naliligaw. Kaya minsan, nakailang kwento ako sa inyo, sa Pasig nangyari, 2 beses, di ba? Yung una, yung mga nagpuprosesyon. Binarin pa naman ako ng water gun sa mukha. Naka-helmet ako, pumasok pa. Talagang sa pool. Sisigawan ko sana eh. Pero nung maalala ko, sabi ko, hindi, dapat kawaan ko itong mga taong ito. O nagalit muna sa umpisa, no? Minto pa ako, tapos, sino? Gunon pa ako, tawa-tawa. Pero naisip ko kagad, hindi dapat ako magalit.
Nagpuprosesyon sila, buot-buot nila yung santo nila. Sabi ko, kawawa itong mga tao ito. Kung alam lang nila ang kanilang ginagawa. Yung pangalawa, yung nag-rugby ng mga bata, no? Noong una, sisitayin ko sana, pero nung ma-realize ko, dapat kawaan ko itong mga batang ito. Na? So that's the compassion na gusto ng Panginoong Hesus na maranasan natin. Okay? Ano ba ang sheep without shepherd? Okay? Sabi diyan, yung mga tupa, yung mga tao daw yan na kailangan ng spiritual guidance. May mga tao, okay, naghahanap ng katotohanan, pero hindi nila matagpuan ng katotohanan dahil walang nagturo sa kanila. They will try their best na alamin ang totoo sa sarili nilang paraan. Last Friday, nag-umpisa na po kami sa Usbong, sa school. Isa sa unang topic doon, ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Ano siya para sa iyo? Sino siya para sa iyo? So ngayon, mag-i-interpret ka ng maraming bagay patungkol sa Diyos, mag-i-imagine ka, at ang lalabas, mali yung pagkakilala mo sa Panginoon. Okay? So, yan po yun, no? Mga taong naghahanap ng katotohanan, pero hindi nila mahanap, no? Yan. Mga taong walang proteksyon, kailangan ng seguridad. Pakalat-kalat lang, no? Wala silang assurance, no? Walang nagli-lead sa kanila, no? Iniwan silang mahina, confused, harassed, and helpless. Walang magawa. Di ba yun po yung, dahil sa kasalanan, we are helpless. Tama po ba? We are useless. Sabi dyan, we are harassed by our sin. We are enslaved. Inalipin tayo ng ating mga kasalanan. A state of wandering, aimlessness. Nabanggit ko na, yung mga ligaw. Wala kakayahan para hanapin yung katotohanan sa kanilang kakayanan. At madalas, ina-highlight po dyan ng Panginoong Hesus, the reason why they are sheep without shepherd because they need me. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Anong sabi ni Jesus? I am the door, the sheep door of the sheep pen. And anyone who enters me will find pasture. Okay? Yan. So, sabi ni Jesus, mga taong ito ay kawawa sapagkat sila'y naliligaw, mga tupa na walang pastor. Ang kailangan nila, pastor na kagaya ko. Hello? Yan. So, kanina, ano yung nakita niya? Ano yung nararamdaman niya? Nakita niya mga naliligaw na kailangan ng tagapagligtas. Hello? Pangalawa, sabi niya, anong ginawa niya pagkatapos niya makita? Although sa Matthew, nauna yung teaching bago yung compassion. Okay? Yan. Teaching, proclaiming the gospel, and healing every disease. Pero sabi ni Mark, Mark, sa ito Yan. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So, he began teaching them many things. So ito ngayon, naliligaw sila ng landas. So ginawa ng Panginoong Hesus, nagturo siya. Tama po ba? Ano yung Great Commission natin? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Spirit, teaching them to obey everything. So sabi nga dyan, ang ginawa ng Panginoong Hesus, nagpakilala siya that He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Okay? So ito po yung ating obligasyon. Ito po yung ating mission. Makita natin, maranasan natin at maramdaman kung ano yung puso ng Diyos para sa mga taong ito. Kaya po, inopen ko po kanina, una nating maging ministeryo yung sa kabataan. Sa mga young people, sa mga kids, no? Sapagkat ang mata ng Diyos at ang puso niya nasa mga kabataan. Alam niyo ba na ang pagka-convert ng isang bata na makakilala sa Panginoon ay 5 years old hanggang 14. Kaya no wonder why ang daming mabilis ma-convert, ang daming mabilis magtiwala sa Diyos sa edad na 5 to 14.
Na? So, crucial po yan. Kaya po kailangan po natin kumpana, no? So, ano bang ating tungkulin? Pointing people to Christ. Hello? May magsasabi sa inyo, maging mabait ka lang, you are proclaiming God already. And that's true, kasi sabi nga doon, let your light shine in the darkness. Tama po ba? Pero kailangan pa rin nating magsabi. Sabi nga dyan, we have to proclaim the gospel. Tamang-tama po ito, no? Dahil kung kayo po ay bahagi po ng magiging ating ministeryo sa mga kabataan, sa mga young, sa mga kids, mabilis po silang pagpraktisan. Alam niyo ba yan? Pastor, di marunong mag-share ng gospel. Di mag-share ka sa bata. May tinitrain akong mga estudyante sa school. Paano mag-share ng gospel? Sir, paano ba mag-share ng gospel? O paano mag-share ng gospel? Ayan, kausapin mo yung grade 1. Kausapin mo yung grade 2. Share mo ng gospel yung grade 3. Pagpraktisan ninyo. Hanggang sa masanay kayo at kapwa high school nyo na ang matuturuan ninyo. Okay? Proclaiming the gospel. No? Sabi, tell people of God's love. No? Lagi pong kasama. Pag sinabing proclaiming, lagi po kayong nagsasalita. Hello? Hindi po excuse na kayo po ay introvert. Si pastor po ay introvert, no? Kaya pinipilit ko po magpaka-extrovert pero hindi talaga kaya. Extrovert lang ako pag nagsalita na ako sa salita ng Diyos. No? Pero pag sa personal, medyo gusto ko nasa hawla lang ako, no? Nasa kuweba. Okay? You share your life story. Nalala niyo po ba ito? Ano yung isi-share ninyo? Nalala niyo? Ano yung letter S? Your story. Tama? Ano yung letter H? Nakalimutan nyo na. Yan, mamaya, babalikan natin yung share, no? And ito po ang, ang ganda ng kinanta kanina, you are victorious already because of Jesus. Tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang nakay Kristo na? Taas po ang kamay. Hindi nagtaas, wala pa kay Kristo. Thank you for your honesty. Biglang na-delay lang. No? Na-delay lang, pastor. At dahil ikaw ay nakay Kristo na, ikaw na ay bagong nilalang. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng you are in Christ? Let's say, ito ay, ano kaya to? Spaceship. O spaceship, kunwari, spaceship to. No? Nasa loob kayo ng spaceship na to. Saan nagpunta ang spaceship, nandun kayo. Pag nandito yung spaceship, saan ka? Nasa cymbals. Pag ang spaceship nasa piano, saan kayo? Sa piano. Si Jesus, saan pumunta? Sa langit. Kung nandito ka kay Jesus, you are in Christ, umakyat siya sa langit, umupo siya sa trono ng Diyos, saan ka ngayon? Sa langit ka. Hello? Mahirap pag andyan ka lang sa lampaap, no? Andun si Christ sa langit, andun ka din. So sabi dito, ngayon ligtas ka na, bago ka nang nilalang, sabi niyo, wala na yung dati, bago ka na. Bago ha. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, bago ka na. Hindi pa bago-bago. No? At sabi niya dyan, lahat ito ay galing sa Diyos sapagkat tayo po ay na-reconcile sa pamamagitan po ni Kristo. No? And He gave us the ministry of reconciliation. Yan po ang ating ministeryo, yan po yung ating misyon. Mag-reconcile ng mga tao hindi pa nakakilala sa Diyos. No? At ang tawag sa atin, we are, sana dito? We are ambassadors for Christ. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng ambassador? Representative at spokesperson. You know, kayo ang mamamagitan, kayo yung makikipag-usap. So, kailangan po natin, ang mission po sa atin ng Lord, maging saksi. Tama? Magpahayag. Okay? Yan po ang pagkatawag sa atin. We are called to a mission. Okay? Ano i-share natin?
Balikan ko lang to para di tayo makalimot, no? Yan. So, ang share po, your story, letter S. Okay? Ano ikukwento mo? Testimony mo. Paano ka naligtas? Paano mo nakilala ang Panginoon? Okay? Anong ginawa sa iyo ng Panginoon? Nakakalungkot lang kasi marami sa atin, may mga success story, pero ayaw ikwento sa iba. Meron din naman, may mga failure story, ayaw din ikwento sa iba. Failure kasi. Hindi po issue kung ano po nangyari sa inyo. Ang issue po, kinukwento nyo ba? Na, pangalawa, i-share ninyo yung pag-asa ninyo. Yung tipong, punong-puno ka na ng problema, pero nakangiti ka pa rin at magtatanong iba, bakit? Ano meron sa'yo? Wala. Masaya pa rin ako kahit na may sakit ako. Kahit namatay pa nga ako kayo, masaya pa rin ako. Hello? You share your affection. You show your love. No? Dahil sabi ng Lord, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ko sa iyo. You show them. Your reverence. Yung paghanga mo sa Diyos. Grabe si God. Woo! Diba? Amazing. Alam niyo ba yung salitang pagsamba? Ang pinaka-term ko dyan, awesome, paghanga. No? Kapag nakita kayo ng mga waterfalls, ano expression ninyo? Wow! Diba? Yan po ay reverence and your excitement while sharing God's Word. Sharing your testimony, sharing your hope. Hindi na mag-share ka. Alam mo, may share ako sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Punta ka langit. Sisi ka. Ikaw, maniniwala ka doon? Hindi ka nga masaya eh. Kasama pa ako sa iyo. Hello? You share your excitement. You share your excitement. Yan. Pointing to people to Christ. Ito pa. Alam mo yung gospel tracts natin, hindi na nabawasan. Hello? Sino sa inyo ang tuloy-tuloy na nagbibigay ng trust? Nakalimutan na natin yung monitoring natin. Siguro kailangan ko nang i-post next week. Ito na ha, listahan. Ilan yung nabigyan ninyo, ilan yung na-share ninyo, ilan yung in-invite ninyo, ilan yung bina-Bible study ninyo, ilan yung gagawa na tayo. No? Meron na tayo dyan, hindi lang natin nasusulatan dahil hindi natin pinupush. Pero next week po, push na po yan. Okay? So, anong message natin? Continuing Christ mission. Nautag na po ako, no? So, sabi diyan ni Jesus, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. No? Hello? Sabi ng Panginoon, hinog na. Ang dami na pwede nang anihin. Pero walang tagapag-ani. Meron tagapag-ani, kulang ang tagapag-ani. Kulang yung laborers. No? Ayan. So sabi dyan, be part of the commission. Hello? Maging bahagi po kayo ng commission o ng mission na ito. So the harvest means mga tao na ready nang makinig, na naghahanap ng katotohanan at naghahanap si Diyos. Hello? Nasa end times na po tayo. Sabi ng Bible, hanggat hindi na bahagi, o pagkatapos sa bahagi, mabagi na ng pinakadulo at pinakalas na tao ng gospel, darating ang katapusan. Darating. At alam niyo po, timely po dahil sa panahon po natin ngayon, dahil sa internet. Lahat ng bawat sulok ng mundo, hanggat may internet, naabot na po. Sa madaling salita, any moment by now, mangyayari na po yung inaabangan natin. Actually, nanaginip ako nung nakaraang gabi. No? Nagluluto daw ako, tapos mamaya may nagputukan daw. Nilusob na daw tayo ng China. Sakto daw paglabas ko, Chinese pa na babae daw, nung piloto, no? Tinuro niya ako, ganyan, no? Tapos, as in, totoo. Ante, may nangyari po nitong kahapon lang. Ano nangyari sa Iran?
Nagpabagsak ng mga bomba, no? Sa Iran, di ba? Iran. Iran to Dubai o Dubai to Iran? Saudi. Both, balitan, di ba? So parang sabi ko, parang ito yung napanaginipan ko, may nahulog na missile. Sabi ko, ito yung napanaginipan ko eh. No? Anyways, hindi po ito patungkol sa panaginip ko. No? So the laborers, yun po yung mga mensahero po ng Diyos na hinahanap. Tinawag niya ito. No? At inutos niya, sabi ito, Jesus commanded us to pray for more workers and to actively participate in the ministry. So ang tanong dito, ikaw ba yung inaani o ikaw yung mensahero na tinawag ng Diyos? Hello? Ano ang parte mo sa misyon na pinapagawa sa atin ng Diyos? Pastor, pwede bang tagapag-pray lang muna ako? That's good. Pag-pray. Pero pinaka-role natin, pinaka-mission natin. Ano yung pinaka-mission natin? Be my witness. Hello? Proclaim the gospel. Pag nag-proclaim ka, dapat nagsasalita, no? Hindi ka tatahimik, no? And then, support the mission through giving. Okay? So, marami pong pinapadala ngayon sa mga missionary. So, mamaya po, pagdating po natin sa offering, pakikuha nga yung isang dyan, yung white box. Yan. Kasi, lahat po tayo ay meron pong bahagi po sa mission. Okay? So, ngayon po, ay every month ay magbibigay po tayo sa mission. Yan po ay galing po sa inyo, sa kalooban po ninyo. Kung kayo magbibigay ng magkano, okay lang po yun. As long as meron po tayong support para sa mission. Okay? Dumadami na po ang sipak ulit o yung IBMF dahil po sa ating mission na naging part. Last year po, ang ginawa po natin sa mission, nagbibigay po ang church ng 500 per month. No? Pero ngayon, binago na, hindi na 500. Kundi kung magkano na lang ang maliliko para sa mission because we want everybody na maging involved sa mission. Okay? Yan po ang parte ninyo. Pastor, pwede bang tagapagbigay lang ako para sa mission? Bahala kayo. Okay? Kayo po ang bahala doon. No? And then, pero sana naman, pag-pray natin, Lord, ipadala mo ako. Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Lord, yung asawa ko, ayaw maniwala sa Diyos. Pagpadala ka nga ng mensahero. Sino dapat na mag-share doon? Kung Kristiyano ka, ikaw yun. Kung anak mo, ikaw yun. Kung kapatid mo, ikaw yun. Kung best friend mo yan, ikaw yun. Kung tauhan mo yan, ikaw yun. Hello? Naalala ko tuloy yung member natin dito dati. Pastor! 30 years lang sa Kristiyano. Pastor, i-Bible study mo nga kami. Pastor, mag-pray mo nga kami. No? Nakakalungkot lang, no? Na, di ba kayo marunong mag-pray? Pray lang eh. Pastor, mag-birthday si ganito, pag-pray mo naman. Okay, pag-pray ko. Pero nag-pray na ba kayo? Hello? May sakit! Pastor, pag-pray mo, may sakit si ganito. Okay, pag-pray ko. Pero nag-pray ka na ba? Hello? Kasi kailangan mo nang tumayo sapagkat may relasyon ka na sa Diyos. Amen po ba? Actually, 2 beses pa akong namatayan na pinag-pray ko, namatay. Sa cellphone lang Magkasunod, estudyante ko, saka isa sa mga dinidisciple ko. Lola niya, tapos tiyahin nung estudyante ko. Sabay! Sa isang araw. Magkasunod. Nung unang araw, yung sa estudyante ko, Sir, pag-pray mo naman yung tita ko, nasa ospital, may COVID. Maski pray tayo. Lord, ingatan mo, bigyan niyo po ng kagalingan. Maya, Sir, patay na po si tita. Sabi na, lungkot naman ako. Tapos yung isa sa mga dinidisciple ko, bro, yung lola ko, pag-pray mo naman, nasa ICU. Pero bro, nasira mo na ba ng gospel? Yes bro, nasira ko na ng gospel si lola. That's good. So pray tayo. No? But after 1 hour, bro, patay na si lola. Pero bro, masaya ako na nung namatay si lola. Masaya ako kasi nasira ko siya ng gospel. Pero sa akin, ako nag-pray. Namatay. Parang,
Sakit sa akin, no? So, gano'n pa man, hawak po ng Lord yung buhay po ng bawat isa. Okay, dito, malapit na po tayo magtatapos, no? So, sabi dyan, paano sila tatawag sa Diyos kung hindi sila naniniwala, no? At paano sila maniniwala sa Kanya kung wala silang narinig? At paano sila makakarinig kung walang nagbahagi, walang nag-share? No? At paano sila mag-share kung walang nag-send sa kanila? No? How beautiful are the feet of those who preach the good news. Hello? Pinagpala ang mga taong nagbabahagi ng salita ng mabuting balita. Sapagkat dahil po sa pagpapahayag, doon po nag-uumpisa sa pagkarinig ang pananampalataya. Faith comes from hearing and hearing from the word of Christ. Okay? Yan, malapit na po tayo matapos. So, Pastor, paano ko ba ito magagawa? Hindi ko to kaya, Pastor. Hindi talaga natin yan kaya. No? Kasi, sabi dyan, ang kailangan natin, yung banal na Espiritu. Pasilipin nyo lahat ng mensahe natin. Love one another, hindi mo kaya. Magbasa ka ng Bible, hindi mo kaya. Manalangin ka araw-araw, hindi mo kaya. No, bakit? Kasi wala yung banal na Espiritu tuwing ginagawa natin. We have to ask the Holy Spirit, Lord, banal na Espiritu, samahan niyo ako sa aking gagawin. We can do this because of the help of the Holy Spirit. No? You will receive power and you will be my witness. From Jerusalem, in Samaria, and to the remotest part of the earth. Yan. Ang tanong, kaya ko kaya to, Pastor? Kaya ko ba to, Lord? Yes, sabi ng Panginoon. Ito yung pangako ng Lord sa atin. No? I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done. Alam niyo ba yun? Balikan natin yung kanta kanina. There's victory in Jesus. Hindi mo kaya iligtas sarili mo. Sino ang nagligtas sa'yo? Si Jesus. Lord, di ko kaya mag-preach. Di ko kaya mag-share ng gospel. Di ko kaya mag-testimony. Kaya mo yan. Ako ang nagligtas sa'yo eh. Tama? Sabi niya, magagawa mo yung ginagawa ko. No? May mga verses pa nga dyan eh, sa ibang kaya nyo nga magpalabas ng mga demonyo, no? Hawakan yung mga ulupong, no? Trample out snake. At hindi kayo mamamatay. Hello? Thank you, King. Magagawa natin, alam niyo kung bakit? Sabi ng Panginoong Hesus, as the Father has sent me, I also send you. Hello? Ipinadala tayo ng Diyos para sa kanyang mission. Kaya mapapansin po ninyo yung mga background ko kanina, sundalo, no? Kasi nasa mission po tayo. Nasa mission work po tayo. Pinadala ko kayo gaya ng pagpadala sa akin ng Ama. Tanungin niyo yung katabi niyo. Kaya po ito ko itatanong. Ipapadala ka ng Diyos. Willing ka ba? Tayo yung katabi niyo. Willing ka ba? Okay, para marinig ninyo yung sagot ng kabila. Okay, nasa kaliwa, tanungin niyo yung nasa kanan. Willing ka ba? Sumagot yung kaliwa. Ha? Okay, balik natin yung tanong. Galing sa kanan, papuntang kaliwa. Tanungin niyo yung nasa kanan. Willing ka ba? Wala, hindi nakikinig. Hindi yan willing, hindi willing. Napilitan. Magagawa natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Okay? Sabi nga dyan, and this sign shall follow them that believe. Hello? Kung ikaw'y mananampalataya, sabi dito, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents,
And if they drink any deadly thing or poison, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ito ang problema sa generasyon natin bilang mananampalataya. Mga alagain po tayo. Supposed to be, tayo dapat yung ito. Ito dapat tayo eh. Binigyan na kayo ng banal na espiritu eh. Binigyan na kayo ng kapangyarihan eh. Mas takot ka pa rin sa multo. Sino takot sa multo? May banal na espiritu ka na. Sabi dyan, no? Pwede mo palayasin eh. Huwag niyo palayasin yung katabi ninyo. Mukha lang multo yan. Okay? Ayan. So, ang tanong, ang challenge ko po sa inyo, magagawa niyo ba yung prayer na, Lord, ipadala mo ako, Panginoon. Lord, send me. Can you do that? Pwede ba ako mag-request sa inyo? Pwede ba yan ang prayer request nyo muna? Pag-pray nyo sa week na ito, Lord, send me to someone. Ang pinakamadali sa atin is, hindi ka na mag-share. Mamigay ka na ng tracts. At least. Or mag-post ka sa multimedia. Social media pala. About sa pag-ibig ng Diyos. You share. No? Kung nahiya kayo magsalita. Pero maganda po kung meron kayong personal na mission para sa Diyos. Ano ang personal na mission mo para sa Panginoon? Before I end, may target po ba kayo? May goal po ba kayo? Ano gagawin ko ngayong araw para sa Panginoon? Yung batang yan, di uwi yan hanggat hindi ko nasira ng gospel yan. Yung matandang yan, hindi pala. Matandang yan, hindi yan makakauwi hanggat hindi ko nasira ng gospel yan. Ganun ba kayo mag-isip? Itong batang ito, bata pa yan. Pupunta na yung piano yan. Kailangan kong share ng gospel. Hello? Yan yung magandang yan. Magandang yan. Hindi ko pa, hindi pa nakakilala sa Panginoon to. Babagin ako ng salita ng Diyos. Bagamat hindi na natin ginagawa yung soul winning na kakatok sa mga bahay. Tama, Pastor? Ginagawa yan dati sa mga bahay-bahay. Ngayon kasi, pag may kumatok, hindi ka na pagbubuksan. Bakit? Baka may scam, baka may binibenta, inaalok. Baka pagbukas mo ng pinto, may spray sa'yo, natulog ka na lang, pag gising mo, wala na yung rep. Na-misplace. Okay? Pwede ba yan? Yun ang prayer request natin. Lord, padala mo ako. Lord, send me. Can you do that? Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go. Lord, tayo po'y tumayong lahat, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Salamat po sa inyong pong salita. Thank you, Lord, for allowing us, Lord, to be part of the Great Commission. Hindi po sapat, Lord, na marami po kaming alam sa inyong salita. Pero Lord, iligtas niyo po kami para hindi po maging madamot patungkol sa kaligtasan. Iligtas niyo po kami, Panginoon, para maging channel at maging daan din po ng iba ay makakilala din po sa inyo. Lord, sa simpleng pagbanggit ng inyong pangalan, ng inyong kabutihan, ng inyong mga ginawa sa buhay namin, ay makapagdulot po minsan, Panginoon, ng pagkakilala po sa inyo or kuryosidad sa taong makakarinig. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang pinaka-ministeryo po ng bawat isa ay hindi po sa pag-awit lang, hindi po sa pagtugtog, hindi po sa pag-aasya, hindi po sa pag-aayos. Bagos ang unang ministeryo namin, Lord, ang aming misyon ay ipahayag kung sino kayo sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na maging kagaya mo, Panginoon Jesus. Kung paano mo tingnan ang mga taong
hindi pa nakakilala sa inyo. Naway ganun din sana kami, Panginoon. Magkaroon po kami ng basag na puso para po sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Basag na puso, Panginoon, para ipahayag po ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakilala at nakakita ng liwanag na nasa kadiliman. Isang pusong basag, Panginoon, para po sa mga kabataan na nakikita namin sa aming paligid na palaboy-laboy, nagmumurahan, na hindi nila alam na nanganganib ang kanilang kaluluwa. Magkaroon sana kami, Lord, ng basag na puso para po sa mga maliliit na bata, Panginoon, na sa kanilang murang edad ay napaka-importante at napakahalaga, Panginoon, na makilala nila ang Panginoon sa murang edad, Panginoon. Magkaroon sana kami, Lord, ng basag na puso para po sa aming bansa, Panginoon. To continue to pray for our nation, Panginoon. Basag na puso sa mataimtim na panalangin para sa korupsyon po ng aming bansa. Nadalangin po namin, Lord, na ma-expose ang lahat ng katiwalian. Ganun pa man, Panginoon, itong mga bagay na ito ay bahagi po ng mga huling araw, Panginoon. Ang mundo ay lalala at palala ng palala. Pero dalangin po namin, Panginoon, kaming mga taga-temple, Panginoon, na lumalim po ang aming pong pagkakilala sa inyo. Na hindi po kami ang ma-impluwensyahan ng mundo ito, kundi kami ang mag-i-impluwensya sa kanila sapagkat nasa amin po ang liwanag ni Kristo na siyang mag-iilaw at magbibigay daan sa kanila. Kaya dalangin po namin, Lord, gaya po ng aming proklamasyon kanina, Panginoon. Lord, send us. Send me. Ipadala niyo kami, Panginoon, sa inyo pong ubasan. Ipadala niyo kami, Panginoon, upang ipahayag sa mga taong ito kung sino kayo sa buhay nila. Na kailangan nila kayo, Panginoon. Na makita nila ang pangailangan ng tagapagligtas. Na maintindihan nila, Panginoon, na kailanman ang kanilang mabuting gawa ay hindi magdudulot sa kanila ng kaligtasan. Na malaman nila, Panginoon, na ang mabuting gawa ay hindi po reward, bagkus ito po ay regalo po na galing po sa inyo sapagkat hindi namin kaya na iligtas po ang aming pong mga sarili. Na malaman po ng mga taong ito, Panginoon, na ang tanging daan para makilala kanila, Panginoon Diyos Ama, ay sa mamagitan po ng pagkilala sa Panginoong Hesus na siyang daan ng katotohanan at ang buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon. We pray, Lord, you give us a heart that is broken for your mission, Panginoon. A heart that really has the compassion to see people. Makita namin yung mga tao, Panginoon, na mapapahamak po, Lord. At kung meron man sa amin dito, Panginoon, na hindi pa sigurado sa kanyang katayuan bilang mananampalataya, duda pa kung siya ba ay nakay Kristo na. Duda pa kung siya ba ay may kaligtasan na. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po'y magpakilala po sa kanyang buhay, Panginoon. Kilalanin kanya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya sa inyong ginawa sa krus, sapagkat ang inyong kamatayan lamang ang siyang daan ng aming kaligtasan. At sa pamamagitan niyo, Panginoong Hesus, lahat ng bagay ay amin pong makakamtan. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa papunta sa aming pag-uwi. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito'y aking dalangin. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.